Hi mga boss, kamusta kayo? So ayan, may tanggap tayo ngayon mga boss. Isang Redmi 9. Ayan, kanina ko pa siya china-charge mga boss. Pero ganyan lang siya ng ganyan. Lumalabas lang yung logo ng Xiaomi. Ayan, hindi siya nagtutuloy yung charging niya mga boss. Kanina ko pa china-charge yan. And then, tignan natin sa product schematic yung charging. Makita nyo mga boss. Ayan. Number 2 0.6 tapos nag-iiba siya mga boss. Ayun na, pumipitik. Minsan nagsi 0. Nagwa 1.0 o 0.5. Ayan, ngayon 0.6 siya. Tapos nawawala ay 0.1. Tapos bumabalik sa 0.6. So hindi normal yung charging niya mga boss. Yan. Panay lang talaga siya ganyan mga boss. So hugutin na natin yung charger dahil di naman nagtutuloy yung charging niya mga boss. So bubuksan na natin, no mga boss. Magte-test pa rin tayo bago tayo gumalaw. Ayan. So tanggalin muna natin yung SIM tray kasi sasabit sa back case ito kapag hindi, ayan, walang SIM card, walang memory card. So shout out sa may-ari nito, si Casey Flores. Shout out sa iyo Casey, salamat sa tiwala. So ayan mga boss, sinisikwat na natin siya, no? Matigas siyang sikwatin mga boss. Mukhang hindi pa to nabubuksan na. Tingin ko lang mga boss hindi siya yung diinit. Yan ang kinaganda sa ibang unit mga boss. Di na natin painitan ng hot air. Sisikwatin na lang natin yung gilid. Hindi siya glass, no? Buo siya. Ayan, no? Yung iba kasi mga boss, magkabukod yung back case sa ano niya, no? Yung dito ay sa ibabaw ng back case, and then magkabukod pa yung sa gilid, pinaka frame, takip ng frame, magkabukod. Ito magkasama na mga ganitong unit. Redmi 9. Ang unit pala ulit nito mga boss ay Redmi 9. So ayan, nadaan-daan lang natin. So ito ba, fingerprint ba to? Tingnan natin. Ingat pa rin tayo sa pag sikwat. Ayan. Hindi, ayun, wala namang tayong miwasang mapuputol. Okay. So lang mga boss, na natin sa magnifying glass. Tatakip kasi microscope natin. Nan ko nga yung mga tornilyo. Yan yung selyo nya. Dito sa baba mukhang hindi pa, sa may charging port mga boss dito. Itong isa dito sa taas, itong orange. Ayan, may damage na mga boss. Nakabakat na yung screw. So meaning nabuksan na ito. Maganda pa yung takip niya. May damage na kasi yung warranty seal niya mga boss.
Yan, lagyan natin ng bubble wrap para hindi mapersa. Tanggalin natin yung yan, sumama yung takip plate. Diyan natin yan. Shout out ulit sa may-ari nito, nasabi ko na ba, kay Casey Flores. Ayan, ang totoo mga boss, ayan, habang nagtatanggal tayo ng tornilyo, dalawa tong unit na to, parehong Redmi 9. So pakita ko sa inyo mga boss at isa lang yung may-ari. Ito yung isa, gray edition naman to. So mamaya titignan din natin to mga boss, kung anong problema naman nito. Patay din to mga boss. And then ang problema nga lang nitong isa, hindi to nagcha-charge, wala siyang lumalabas. Di katulad nitong inuna ko, tong green edition na Redmi 9 green edition. Nakita nyo naman bago natin buksan mga boss, nag-boot loop lang yung charging, yung logo habang china-charge. Yun talaga, as in wala, pati sa product schematic mga boss, walang pumapalong amperahe kahit 0.1, as in patay talaga siya, walang lumalabas sa LCD. Susunod natin yun mga boss, pagkatapos na itong green, ina natin kung matsambahan natin na magawa. Ayan, meron pa ba? Tornilyo pa ba? Okay, ito mo wala naman. Ayun. Talsik. Ano ba yan? Ayun yung fingerprint nya mga boss, rekta na dito. Fingerprint ba to? Oo, to fingerprint nya, dali lang naman ilagay. O dyan natin yan. Then may flex pa rin na dalawa, sipatin natin yan. Ito muna palang battery, diba yan? Okay lang. Okay, so masagabal yung mga flex cable. Yan, maharang. So ano ba yan, lagyan ulit natin ng tape. Nakaraang Redmi rin yung ganyan din, Redmi rin yun, yung Redmi Note 8 yung huli kong upload. So yan natin ng tape, di sa gabal. Ayan, pero wag naman natin lulupiin masyado mga boss, yung lang, yan, lalay lang, hindi lang maasagabal yung dalawang flex. Tabi muna natin to gilid. So ayan,
luwag tayo. So itetest pa rin natin yung unit mga boss. Battery, nahin natin yung battery kung may voltahe. So ayan. Mahuli ah. Yeah. .6. Ayan. Ah, kita nyo ba? 3.6 mga boss. Mababa lang ng kaunti. Ayan, 3.6. Motherboard tayo. Gamit tayo ng diode mode para mabilis. Ayan. .600 461. Nag-iba. Baligtad. .475. Yan, mababa. So goods naman. Board. So yung tatry ulit natin i-charge o i-test yung battery mga boss sa power supply. Yan ang kinalahagan mga boss ano. Kaya sa mga baguhan na wala pang power supply, bili kayo ng mga ganitong power supply mga boss. Yung 5, kahit 5 ampere lang. Huwag kayong bibili ng 2 ampere mga boss, di maganda yun. Di siya nakaka-detect ng mga battery ano, kung goods pa. So gamitan natin ng power supply mga boss. Ayan, titingin tayo dito sa amperahe. Ayan, 00. Gamit tayo ng 5.2 volts. Ayan. Ayan, ate ko, ingay. So kung may pakita, paano ba? Kita nyo ba mga boss? Ayan. Medyo masikip kasi ang ating lamesa. Ayan, battery. Tunayan na battery ko talaga inaano mga boss para makita nyo rin ano. Ayan. Positive sa positive, negative sa negative. Pag baligtad yan mga boss, magwa-warning yan. So meaning babaligtarin natin yun. Tingnan natin kung ano yung kain ng amperahe. Ah, baligtad. Ayun, nag-warning ano mga boss. Baligtad yun pagka ganun. So okay lang yan. Baligtarin natin. So 1.9. Normal naman siya sa power supply mga boss. Ayan. So normal naman yung charging niya. So malamang na walang problema ang battery nito. Battery fuse niya mga boss ano. Ayan oh, ang laki ng kain. 1.9. Then pababa siya ng pababa syempre. Nakakargahan yung battery mga boss. 1.9. Yan, pababa ng pababa yan mga boss. 1.8. Yan. Bababa ng bababa yan kapag nakababad. So bakit hindi siya nagtutuloy mag-charge? Ayan. Pagka hindi nag-normal yung charging nito mga boss,
Pwede naman natin i-disable pa rin yung battery fuse nito. Kapag nag-normal na, hindi na natin i-disable. Pero para sure, no, para hindi na bumalik yung sakit niya, pwede na rin naman natin i-disable yun mga boss, ano. Mamamaya may pagkakataong weak yung fuse, tapos may pagkakataong ding nagiging malakas siya, no. May mga ganong situation eh. Kaya para ma-safe tayo, baka i-disable na lang din natin yung fuse nito. Kung yun lang talagang problema, para di na tayo mag-back job. So ayan, try nga natin ibalik yung mga flex, tapos i-charge natin sa product schematic mga boss. Ayan, ibabalik natin yung mga flex. Tanggalin nga natin yung tape. Ayan, try natin ibalik yung mga flex cable. Yan, and then battery. Oops, ganun, parang kumapos. Wait lang, yun, dun pala yun, kaya pala kinapos. So yan, try ulit natin i-charge. Saan na yun? Ito. Ayan. So mga boss, ngayon lang ako naka-experience ng ganito mga boss. Okay yung charging niya sa power supply. Ayan, dito sa mechanic tong ating yellow blue na power supply. Pero dito sa product schematic mga boss, ayan, nagbo-bootloop pa rin siya. Yan, tulad yan ng sinabi ko mga boss, ano. Ayan, yung fuse niya. Kailangan pa rin nating i-disable kahit normal yung charging sa power supply. Kasi dito sa ano naman, product schematic, hindi normal yung charging niya. So ang nangyayari mga boss, baligtad sa ibang mga issue. Itong huli kong upload mga boss, tatandaan nyo yung ano, Redmi Note 8, baligtad siya mga boss, ano. Na-detect natin doon na hindi nagcha-charge sa power supply pero nagcha-charge naman sa product schematic. So ito mga boss, baligtad siya. Nagcha-charge sa power supply, kaya akala natin baka drain lang, dahil ang lakas ng kain ng amperahe mga boss eh. So importante pa rin talaga may mga gamit tayo mga boss, ano. And 0.6 sa product schematic, hindi normal yung charging niya. Ulitin ko, sa product schematic nagcha-charge pero hindi normal, 0.6. Pero pag charge natin or tinest sa power supply, napakalakas ang amperahe, isipin nating normal. So try natin i-disable pa rin mga boss yung fuse, and then jumperan natin kung magna-normal ba siya. Ayan, tanggalin ulit natin. Palaging battery ang una mga boss, tapos pag ibabalik, huli yung battery flex. Ayan, so try pa rin natin i-disable yung battery fuse. Ayan, batong mga flex na to, agabal. Ayan, malaban, pumipitik eh. So ayan, taan nyo ba mga boss,
Try natin i-disable mga boss. Ako. Nandito sa baklasin pa ba natin to? Nandito yung sticker niya mga boss, yung pandikit oh. So try nga natin iangat. Ayan, di na lang natin ihilahin ano. Pwede naman. Yan. Battery ano yan mga boss. Yung adhesive pag hinila mo yan parang sa iPhone. Ayan. Parang sa iPhone yan mga boss. Ayan. Try natin. Angat yung yan. Yung BMS. Aha. Ano ba to? Katago ah. Natin makita. Katago yung board. Yung pinaka BMS nya. So mapuwersa natin eh. Lang ah. Ayun yan lumabas. Ayan. Mapipilitan tayong tanggalin yung battery nya mga boss. Ayan. Dahan-dahanin lang na lang natin. Kuha tayo ng tweezer. Ayan. Wait lang. Hindi matutusok. Ayan. Dahan-dahanin natin. Kasi yung nakaraan mga boss, nagila ako nito eh no. Sa Redmi Note 8. Naputol. So ayan. Try natin dahan-dahanin. Ayan. Ipit natin ang tweezer. Ayan. Di natin mapunit. Maputol. Tandaan lang. Nipit ko ng tweezer and then ayan, pinapaikot ko mga boss. Dahan-dahan lang. Parang sa iPhone to mga boss eh. Ingatan din natin pag matamaan yung motherboard mga boss ha. Matamaan natin yung board. Ayan. Kita nyo ba? Unti-unti siya nahihila. Sensitive to mga boss. Para madali natin may angat yung battery. Ayan yung purpose nyan mga boss. Parang katulad na sa iPhone ano. Ayan. Medyo may katagalan nga lang to. Haba na ng video natin ah. So post muna natin mga boss. Para pagpaigsi ng video. Mapaigsi natin. So ayan mga boss. Natanggalan natin yung nakapandikit nya no. Yung nahihila katulad sa iPhone. So ayan. Pwede na natin iangat. May natira pa ata ang konting may naputol ata mga boss. Konti. Ayan meron nya. So kala ko perfect. Buka natin. Para di mayupi. Ang contact cleaner. Ang haba na nun may naputol pa rin pala. Akala ko na perfect ko mga boss. Yan. Yan. Lumambot lang.
Okay, yun. May natira nga. May natira nga. Naputol. Yan. Wala naman UP yung battery. Lang. Yan. Malinis. So, tanggalin muna natin tong unit. Try natin kung makakuha pa rin sa disable yung ganitong sakit mga boss, ano. Kabaligtaran nun sa na-repair natin na yan. Ito ba yung wrap nya? Ito lang mga boss, nang sa magnifying glass. Ito nga. Ito, liit lang. I-disable natin. May kinang-kinang yung yan mga boss, kita nyo ito, yan yan, maliit na fuse. So buksan natin yung ating T12 soldering station. Yan, 350 Celsius. Bilis lang naman uminit yan. Ayan, yung tutunog. Yun, 350 na. Mabilis lang siya uminit mga boss. So, try pa rin natin i-disable. Gamitan natin ng tingga. Yan. Yun, tanggal na. Yan. And then may makikita kayong dalawang terminal dyan mga boss, na makinang. Dyan nyo rin idudugtong yung LED na mga boss. Nan pa rin natin sa magnifying glass. Yan, wala namang sabit. Baka mag short Ingat lang tayo mga boss pag jumper. Ayan, make sure na yan, titingnan pa rin natin, baka mag short kasi mga boss, kung hindi dapat didikit dito yung hinang mga boss sa positive negative nya. Yan, tingnan natin. Yan, ang okay naman. Ito na yung tanggal natin. Then try natin mga boss. Yan, balik sa unit. Yan, lalagay na lang tayo ng double sided tape para hindi gumalaw yung mamaya bago natin lagyan. Sure muna natin.
Yan. Then galin natin tong tape sa gabal. Yan, try nating ilagay yung mga flex, charging flex, and then sa LCD, and then huli yung battery, then battery, yan, then saksakan natin ng charger mga boss. Try natin. So hindi nagbago mga boss ganun. So hanapin pa natin yung ibang dahilan kung bakit naggaganito lang. So itong unit na to ligtas na siya sa ganong mga boss, dahil wala na tong fuse, rekta na, hindi na siya, hanggang sa masira na lang ang battery nito. Pero hindi na to magkakaroon ng ganong issue, no, yung sa fuse, dahil na disable na natin. So try nga natin i-tester yung charging flex kung kompleto ba yung voltage. Ayan, may natatawa kasi kapag voltahe yung sinasabi ko, parang iba daw yung tunog may nag-comment at natatawa sa comment section. Voltage, sorry na boss. Ayan, saka natin ang charger, check natin yung DC voltage. Ito ba yun? Kung meron, ayan, 5.2 meron naman Kung normal dito sa flex, hindi na natin kailangan rumekta sa pinaka charging port mga boss, dahil dito sa flex normal naman ayun 5.2 volts. Hindi naman nawawala maliban na lang kung magalaw ko yung, ayan, stable naman siya kung ba't ganun. 5.2 volts talaga bakit? Saglit lang may mahuli. Ayan, 5.2. So ganun lang.
magkarugtong? Magkarugtong naman na. Silipin ko nga sa microscope mga boss. Ayan. So yung tinanggal natin. Alam ko to yun eh. Wala namang iba eh. Ano yun? Ayan. Try natin tignan sa microscope. Ayan. Game jumper natin. Unahin ko muna itong tinanggal natin. Alam ko to eh. Yan on. Meron pa bang error? O ito nga. Diyan on. Naman eh. Then tignan natin yung battery. Ayan, para hindi mag short. Metal kasi ito eh. Magkarugtong naman ah. Try na nga natin ayusin yung hinang niya. Maayos na may pagkaka. Ayaw na niya. Bugtong, ayun. So, karugtong naman ah. Ayan. Yan man. Oh man. Ayan. Una nagsisiro 2.2 basta 0.6 na lang. So ganun pa rin siya mga boss. Hindi talaga nagbago. So hanapin natin yung ibang sira nito. So ayan mga boss, meron pa tayong isang step na gagawin. Ayaw talaga niya magtuloy eh. Disable na natin yung fuse sa battery. Ang gagawin naman natin mga boss is dito na sa motherboard.
meron tayong i-reheat na power amplifier. Ayan. So kadalasan kasi mga boss bumibigay yun eh. Yun na lang yung nakikita kong dahilan. Ayan. Ay lumuwa. Nyari. Yun. Ayaw. Ingay sa kabila. Yung ate ko kala ko may kaaway. Kaliman natin yung battery. Ingay. Pasensya na kayo mga boss. Naririnig yung ate ko. Hindi gaano naman yung lakas yung dating. Kausap lang sa cellphone yan. Kaibigan niya. Ingay eh. Yan. Mano natin sa gilid. Okay. And then mga camera. Tanggalin natin dahil magre-reheat tayo. Kailangan talaga nakatanggal yan mga boss, dahil pag hindi natin tinanggal yan matatamaan yan ng hot air. Ang mangyayari lalabo yan mga boss pag di natin tinanggal yan. Para iwas abono. Iwas abono yan mga boss. Ayan. Then ingat lang na hindi natin mahawakan yung lens para di lumabo. So ito, nandito yung power amplifier mga boss to sa plate na to. I-reheat natin yan mga boss. So takpan muna natin tong camera connector tsaka tong SIM tray para takpan natin ng yellow tape. So ayan mga boss, lagyan na natin ng tape. Then lagay natin dito sa motherboard holder. At gagamit tayo ng microscope mga boss kapag nireheat natin yung ayan. Tanggalin natin tong plate na to mga boss. Lagyan natin ng flux. Set up muna natin sa 350 Celsius. Ayan. Yan, abang tayo sa ganyan lang. Ikot-ikot lang natin yung ingat lang sa pag-angat mga boss ha. Wala tayong masaging piyesa. Then kapag nireheat natin yung aalugin lang natin ng konti yung power amplifier. Gagamit tayo ng microscope kapag nireheat natin mga boss. Kunat 350 Celsius na yung ginamit natin mga boss. Tagal yan. So suwabe.
na tayong nasaging piyesa. Then halusaw yung mga mga yellow tape mga boss, 350 Celsius lang naman yung gamit natin. Hindi maganda yung yellow tape na nabili natin mga boss. Ayan. So lagyan na lang ulit natin. Ito lang mga boss, para di mahaba, lagyan lang natin ng yellow tape. So ayan mga boss, nalagyan na natin ng yellow tape. Then lipat tayo sa microscope. Ayan mga boss, gamit tayo ng microscope. Ito yung hindi ko pa pala naipakita sa inyo. Ayan yung power amplifier, yan yung mahaba na yan, yung kulay itim sa gitna, yan yung pinakamalaking pyesa. Ayan yung amplifier mga boss, power amplifier, no? Yan na ating i-reheat. Try natin i-reheat mga boss, Ayan, kita nyo ba mga boss? Natin ng konti, yan. Oh. Then wala tayo ng flux. Yan. Then i-reheat natin yung agad lang. Kikita. Wait lang. Microscope, ayusin natin. Yan. Kitang kita. Login lang natin ng kaunti mga boss, Yan. So yun, hindi na yun, yan ang reheat. Halo. So papalamigin natin ng kaunti. So ayan mga boss, malamig na to. Try natin. Lumawag So balik natin yung battery. Ayan tayo.
boss. Yan, yung antena, huwag muna, maya na yan. Battery, mga camera di muna natin binalik. Testing lang muna natin mga boss. So yun, lowbat. Try natin saksakan ng charger mga boss. Kung di na ba siya magbo-boot loop no. Yan. So ayan mga boss, 5%. Nag-normal na siya mga boss. Ayan, tingnan natin yung product schematic. Kanina 0.6. Ayan, tingnan nyo mga boss, 2.2 ampere. So normal na normal no. Lowbat na lowbat kasi yung battery mga boss. Kaya ganyan kalaki yung amperahe na kinakain niya. 0.2. 5% pa lang kasi. So effective mga boss. Tama yung ginalaw natin. Pangalawa na power amplifier. Yan, nireheat natin mga boss. 5% pa lang siya. So charge muna natin to mga boss. Then reassemblein ko na rin mamaya. I-post na natin mga boss para masyado na kasi mahaba yung video mga boss, mag-iisang oras na. Hindi ko na maipakita yung pag-assemble ano. So ayan mga boss, na-assemble na natin ano. Ayan. 29% na yung charging niya. So mga boss, di na siya nagbo-boot loop ano. Di pala palaging pag boot loop is battery fuse. Ayan, kapag ayaw sa battery fuse mga boss, yung unang step, jumper natin yung battery fuse. Pag ayaw pa rin, dun tayo tutungo sa nireheat natin ano, yung power amplifier. Ayan, so gumana na yung power amplifier. Palang problema nito mga boss ano. Ayan, na-repair naman, nakuha naman sa repair mga boss yung power amplifier. Nakuha sa reheat, so nag-normal na siya. Ayan, 30%. Power on natin. Ayan. Kanina panay lang ang ganyan yan mga boss ano. Patay-patay sindi lang yung logo na yan. Logo ng Xiaomi Mi. Ngayon, ayan, naka-steady na siya mga boss. So tingnan pa rin natin kung magtutuloy pa rin, kung wala bang error yung gawa natin mga boss. Ayan, medyo matagal nga lang siya mag-loading ano mga boss. So hintayin pa rin natin para makita nyo na goods na talaga. So ulitin ko mga boss, kapag mayroon tayong tanggap na ganito, Redmi 90, Redmi 9 lang, sorry mga boss, Redmi 9. Ayan, kapag china-charge natin, nagbo-boot loop lang tong logo. Ayan, ang unang gagawin natin is sa battery fuse, jumper natin. Pag ayaw sa battery fuse, ayun, pangalawang step, doon tayo sa ginalaw natin kanina, nireheat natin yung power amplifier. So ayun, naging okay na siya. Yung nag-loading na mga boss. Power amplifier pala talaga ang problema nito. Hindi pala sa lahat ng pagkakataon is battery fuse kapag ganun ang sakit ano mga boss.
minsan power amplifier ang problema niya. So ayan. Ayan mga boss, nakita nyo okay naman. Kaya lang, ayan, may password, enter pin. Emergency. Ayan, kita nyo naman mga boss. Goods na mga boss, oh. So, sa mga hindi pa nagsasubscribe mga boss, subscribe naman kayo sa YouTube channel ko. At palike na mga video. At kapag may commercial ads mga boss, wag sana tayo mag-skip ng ads, ano. At pakipindot din yung notification bell para sa mga susunod na video ko ay ma-update ko kayo. So, maraming salamat mga boss. Ayan, okay na. Pera na yan mga boss. Ingat tayo palagi.